Magandang araw! Ako si Binibining Michelle Bidig, ang guro nyo sa Pilipino. Kumusta? Sa pagtahak sa mahiwagang daigdig ng alamat sa India, tara't samahan natin ang ating mga mata at puso sa isang paglalakbay ng diwa. Ang alamat mula sa India na may pamagat na ang pinagmula ng 32 kwento ng trono. Singhasan Batisi ay nagdadala sa atin sa kaharian ng kakaibang mga kwento, aral at misteryo ng sinaunang India. Alam nyo ba na ang singhasan ay isang salitang Sanskrit na nangangahulugang trono ng leon? Habang ang Batisi ay nagmula sa batis na ang ibig sabihin ay 32. Sa makatuwid, ang singhasan Batisi ay nangangahulugang trono ng leon na may 32 kwento. Ito'y isang paglalakbay sa alamat na magbibigay liwanag sa mga pangunahing aspeto ng buhay at kultura ng mga tao sa India. Tara na at tuklasin natin ang misteryo sa likod ng mga alamat ng mga taga-India. Noong unang panahon, sa isang lugar na tinatawag na Bharat na ngayon kilala na bilang bansa ng India, may isang binata ang naninirahan kasama ang kanyang matandang ina. Sila'y kabilang sa mataas na uring panlipunan na tinatawag na Brahman, subalit sila na may napakadukha. Tanging maliit na dampa lamang at kapirasong lupang tinatamnan nila ng gulay ang kanilang pag-aari. Dahil sa kanilang kalagayan, ay wala ng pag-asa ang binatang Brahman na makapag-asawa dahil wala silang salapi o ari-ari ang maiaalay sa pamilya ng mapapangasawa. Dapat siguro ay manghiram o mangutang ka muna sa ating mga kamag-anak at kaibigan. Ang payo ng ina sa kanyang anak. Noong kumikita ka pa ay napakarami mo rin namang taong natulungan. Dugtong pa niya. Nahihiyaman ay nakumbinsi naman ng ina ang binatang Brahman na humingi ng tulong sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Pagkalipas nga lang ng ilang linggo ay halos mapuno ang dalawang banga ng ginto at salaping iniambag ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. At dahil dito, sa wakas nakapagpakasal ang binatang Brahman. Siya ngayon may isang maganda at mapagmahal na asawang nagngangalang Mela. Ang kanyang inaman ay masayang-masaya dahil may malakas at pasipag na manugang na siyang makakatulong sa mga gawaing mahirap na para sa isang matandang tulad niya, tulad ng pagkuha ng panggatong sa gubat at pagluluto ng pagkain ng pamilya. Sa tuwing umaalis ang kanyang manugang para mangahoy, ay laging nagpapaalala sa kanyang matandang babae. Mag-iingat ka sa mga espiritu, anak. Itali mo mabuti ang iyong buhok dahil iyan ang hahatake ng espiritu para makuha ka. Ang lagi niyang paalala. Huwag po kayong mag-alala, inang. Lagi ko pong itinatali ang aking buhok. Maingat nga niyang itinatali ang kanyang buhok sapagkat alam niya sa dinadaanan niyang mga puno ay may nakatirang sakchuni o mga espiritu na may hangad na magpanggap bilang asawa. Ito ang nais ng mga espiritu, ang muling maging bahagi ng isang pamilya at magpanggap bilang tao. Subalit, hindi nila maiisahan si Mela dahil hindi lang siya maganda, maayos din siya sa katawan at higit sa lahat ay matalino. Ang akala niya'y masisiyahan na ang kanyang asawa sa kung anong meron sila, subalit nagkamali siya. Ngayong ubos na ang ginto at salapi sa kanilang banga, ay gustong umalis muli ng lalaki at makipagsapalaran upang magkaroon pa ng mas maraming kayamanan. Asawa ko, bakit kailangan mo pang umalis? Masaya ako kahit mahirap ang ating buhay basta't magkasama tayo. Ang lumuluhang pakiusap ni Mela sa asawa. Kailangan kong umalis, Mela. Tignan mo ang buhay natin. Napakahirap. Gusto ko magkaroon ng malaking bahay at maraming salapi. Ang sabi ng lalaki. Hindi na nga napigil ni Mela ang kanyang asawa. Dali-dali umalis para makapagtrabaho sa lungsod. Ang hindi alam ng mag-asawa ay isang espiritu pa lang nakikinig sa punong pipal na nasa tabi ng kanilang bahay. Naulinigan niya ang usapan ng dalawa. Napangiti ang espiritu. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng pamilya. Ang nakangiting sabi nito sa sarili. Sige,
iwan mo ang asawa at ina mo. Para sa akin na sila. Malungkot na malungkot si Mela at ang kanyang biyenan sa pag-alis ng Brahman. Magkatabi silang lumuluhan nang biglang may kumatok. Halos maglulundag sa tuwa ang dalawang babae nang makita nilang bumalik agad ang Brahman. Hindi na ako tumuloy. Hindi ko pala kayo kayang iwan. Ang masayang sabi nito sabay yakap sa dalawang babaeng naiiyak sa tuwa dahil sa pagbabalik ng inaakala nilang Brahman na walang iba kundi ang espiritu sa punong pipal. Wala naman silang napansing kakatuwa sa lalaking bumalik sa kanilang buhay kaya't ang buong akala nila'y ang Brahman nga ito. Kasama nilang namuhay ang impostor na Brahman sa loob ng 1 taon. Samantala, ang tunay na Brahman ay nagtatrabaho sa lungsod. Naging labis siyang abala sa kanyang mga gawain at sa layuning makapag-ipon ng pera tulad ng pangako niya sa kanyang ina at asawa kaya hindi siya nakadalaw o nakasulat man lang. Subalit, pagkaraan ng 1 taon ay hindi na niya matiis ang pananabik na makita ang ina at ang asawa, kaya't nagpasya siyang bumalik na sa kanilang nayon. Nagmamadali siyang umuwi sa dampa, puno ng pananabik. Tiyak na magiging napakasaya ni Inang at ni Mela kapag nakita nila akong muli at ipapakita ko sa kanila ang aking mga pasalubong. Masayang-masaya ang Brahma na pumasok sa pinto ng dampa. Nabigla siya nang datnang kumakain ng tanghalian ang kanyang ina at asawa kasama ang lalaking kamukhang kamukha niya. Biglang tumayo ang lalaki at itinulak ang totoong Brahman palabas ng pinto. Umalis ka rito. Ina, Mela, huwag niyong papapasukin ng lalaking iyan. Siya'y isang espiritong nagpapanggap na ako. Ang sabi nito habang itinutulak ang bagong dating. Litong-lito ang ina at si Mela sapagkat magkamukha ang dalawang Brahman. Ina, Mela, ako ito. Ako ang iyong anak, ina. Mela, ako ang iyong asawa. Huwag kayong maniwala sa espiritong iyan. Ang sigaw ng tunay na Brahman. Subalit nakasara na ang kanilang pinto. Anumang pakiusap niya ay hindi na siya pinagbubuksan ng ina at asawa. Hindi malaman ng totoong Brahman ang kanyang gagawin. Ito ba ang naging bunga ng aking paglayo? Nagkaroon nga ako ng salapi at kayamanan, subalit nawala naman sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang nawalan ng pag-asa at buong pagsisising bulong niya sa sarili. Sa wakas, naipasya niyang humingi ng tulong sa rahang namumuno sa bansa. Matyagang nakinig ang raha sa kanyang istorya at pagkaraan ay nag-utos iyon na paharapin sa kanya ang dalawang binata. Tinitignan niya ang una at pagkatapos ay ang ikalawa. Magkamukhang magkamukha sila. Tinanong niya sila ng mga tanong na maaaring makapagpatunay kung sino ang tunay at kung sino ang impostor. Ngunit pareho silang alam na alam ang mga tamang sagot. Kaya hindi rin mapagpasyahan ng raha kung sino sa dalawa ang tunay na Brahman. Araw-araw ay pumupunta ang tunay na Brahman sa korte ng raha. Ngunit hindi niya makumbinsi ang raha na isang nagpapanggap na espiritu ang dahilan ng pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Isang araw, habang malungkot na naglalakad pabalik mula sa korte ng raha, nadaanan niya ang isang grupo ng mga batang lalaking naglalaro sa bukid. Isa sa mga bata ang patakbong lumapit sa binatang Brahman. Bakit ka malungkot? Wala na akong ina at asawa. Naagaw na sila ng isang impostor na espiritu. Iyak ng Brahman. Hay, napakalungkot ng buhay ko. Lumapit ka sa aming raha. Sabi ng bata. Lumapit ka at sabihin mo sa kanya ang inyong mga problema at baka matulungan ka. Pero kakagaling ko lang sa raha. Maging siya ay hindi naniniwalang ako ang tunay na Brahman. Hindi ang rahang iyon. Lumapit ka sa aming raha. Himok ng bata. Basta sumama ka at tignan mo. Ang bata ay hindi na naghintay ng sagot. Hinila nila ang kamay ng Brahman at dinala sa lugar na may iba pang mga batang naglalaro.
Isang batang mukhang matalino ang nakaupo sa gitna at nakaharap sa isang bunton ng lupa. Ang batang nagdala sa Brahman ay yumukod ng mababa at nagsalita. Inyong kamahalan, ang lalaking ito ay may mahiwagang pangyayaring sasabihin at hihingi sa inyo ng payo. Sabihin mo ang iyong kwento, lalaki, at makikinig kami. Sabi ng batang lalaking tinatawag na inyong kamahalan ng iba pang bata. Nagbibiro ba kayo? Ina at asawa kong nawala sa akin. Wala akong panahon na makipagbiruan. Ang nayayamot na sabi ng Brahman. Hindi kami nagbibiro. Gusto ka talaga naming tulungan. Sabi ng batang nasa tabi ng bunton ng lupa. Ang boses niya ay tunay na nakikiramay. Ang mga bata ay hindi man lang tumatawa sa kanya. Kaya nakumbinsi ang kawawang Brahman na sabihin ang lahat ng nangyari. Malulutas ko ang iyong problema, sabi ng bata pagkatapos marinig ang kwento ng Brahman. Pero may isang kondisyon. Ano yun? Ibibigay ko ang hatol bukas ng umaga, pero papupuntahin mo rito ang Raha at ang kanyang ministro at lahat ng tao sa bayan. Pero, paano ko sila mapapapunta rito? Papupugutan ako ng ulo ng Raha kapag sinabi ko iyan sa kanya. Bueno, nasa sayo na yan. Lalong nag-alala ang Brahman, ngunit tila wala ng iba pang paraan. Kaya tinapangan niya ang sarili at pumunta siya muli sa Raha para sabihin ang kanyang kakatuwang pakiusap. Sa halip na magalit, naging interesado ang Raha at pumayag na pumunta sa bukid at dalhin ang lahat ng kanyang ministro. Kinaumagahan, ang Raha, ang binatang Brahman at ang lahat ng tao sa nayon ay pumunta sa bukid. Mangyari pa ang ina, asawa at maging ang espiritu ay naroon din. Nakangisi ang espiritu dahil hindi niya naniniwalang magtatagumpay ang batang lalaki kung saan maging ang makapangyarihan na Raha ay nabigo. Pumarito ako ngayong umaga sapagkat ipinangako mong lulutasin ang misteryong lumilito sa akin. Matigas na sabi ng Raha sa bata. Pero tandaan mo, kapag nabigo ka, parurusahan ka ng mabigat. Opo, inyong kamahalan. Formal na sagot ng bata. Pigil ang mga tao sa kanilang mga paghinga. Isang batang lalaki ang magbibigay katarungan habang ang pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa ay nakatayo lamang at nanonood. Ang batang lalaki ay humingi muna ng isang bote na may mahaba at makitid na leeg. Nang iyon ay mailagay na sa kanyang harapan ay nagsalita siya. Ito ang pagsubok na lulutas sa suliranin ng mga taong ito. Kung sino sa inyong dalawa ang makakapasok sa loob ng boteng ito ay siyang tunay na Brahman. At kung sino man ang hindi makakapasok dyan ay mamamatay. Ang makapangyarihang sabi ng bata. Teka! Ang naiiyak na tutol ng tunay na Brahman sa pagsubok na sa tingin niya ay hindi makatarungan. Paano ako makakapasok dyan? Ang laki-laki ko. Ang kanyang malakas na tutol. Kung gayon ay hindi ikaw ang tunay na Brahman. Ikaw, kaya mo? Ang tanong ng bata sa isa pang Brahman. Oo naman, manood kayo. Ang masayang-masayang sabi ng espiritu. Agad siyang nag-anyong hangin at isinggid ang sarili sa loob ng bote. Ito lang ang hinihintay ng bata. Nang makapasok ang espiritu ay agad niyang tinakpan ang bote. Heto ang impostor na espiritu. Ang sabi niya habang inaabot sa tunay na Brahman ang bote. Nagawa niyang magpanggap dahil sinamantala niya ang iyong paghahangad ng mas maraming yaman. Nagsisisi po ako. Ang mahinang sabi ng tunay na Brahman. Ang tunay ko po palang kayamanan ay ang aking minamahal na ina at asawa. Ang dugtong pa habang maiktit na niyayakap ang kanyang pamilya. Namangha ang Raha sa kanyang nakita at tinanong ang batang nakaupo sa bunton ng lupa kung paano niya ito nagawa. Saan galing ang iyong katalinuhan? Ni ang Rahang tulad ko'y hindi naisip ang ginagawa mong paraan. Ang sabi niya. Sabi ng bata na ang bunton ng lupa ay ang kanilang nadiskubre habang sila ay nagpapastol at nalaman nila ang lupa ay nagbibigay ng pambihirang katalinuhan sa sino mang umupo rito.
Mga ordinaryong bata po kami nagpapastol ng baka. Isang araw, habang nanginginain ng aming mga baka, ay natagpuan namin ang buntong ng lupang ito. Nagpapalitan kami sa pag-upo sa harap nito. Napansin po namin ang sinumang maupo sa harap ng buntong na ito ay nagkakaroon ng pambihirang katalinuhan. Sa araw na ito ay nagkataon ako ang nakaupo, subalit wala po akong kapangyarihan. Ang lahat ay nagmumula sa bunto ng lupang ito. Ang paliwanag ng bata sa Raha. Ipinag-utos ng Raha na hukayin ang bunto ng lupa. At sa ilalim ng lupa, natagpuan nilang nakabaon ang isang magandang tronong plataporma. Nababalutan iyon ng mga alahas at sinusuportahan ng magagandang inukit na mga figura na 32 anghel. Agad umakyat sa kinaroroonan ng trono ang Raha upang maupo. Inaakala niya kasing sa pag-upo rito ay magiging matalino rin siya sa pagpapasya at makikilala ng buong mundo ang kanyang katalinuhan, ngunit bago pa siya makaupo ay may narinig siyang tinig. Isa sa mga nililok na figura ang nagsalita. Hinto! Sabi niyon. Ang tronong ito ay pag-aari ng dakilang Raha Vikramaditya. Bago ka maupo rito, ipakita mo munang kapantay mo siya sa tapang at karunungan. Makinig ka at sasabihin namin sa iyo kung gaano siya kadakila. Pagkatapos, isa-isang nagkwento ang 32 anghel tungkol sa katalinuhan at kagitingan ni Raha Vikramaditya. At nang huling istorya ay naikwento, binuhat ng mga anghel ang trono, pataas ng pataas sa kalawakan, at lumipad silang kasama niyon sa malayo, malayong malayo, hanggang napaisip na lang ang Raha na hindi niya taglay ang mga katangian tulad ng kabutihan, lubos na katapatan, pagiging patas at walang kinikilingan. Wakas. Ang pinagmula ng 32 kwento ng trono, Singhasan Batisi, alamat mula sa India. Muli, ako si Binibining Che. Huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe ang aking YouTube channel para sa mga susunod na aralin sa Pilipino. Paalam!